worship the King, all glorious above, and gratefully sing His wonderful love. Our shield and defender, the Ancient of Days, pavilioned in splendor and girded with praise. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills, it descends to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust and feeble as frail, in thee do we trust, nor find thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Tayo po ay dumako sa ating pong Apostles' Creed, ang pag-recite ng ating pong sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. Subalit ngayon pong gabing ito ay meron po tayong special na message na patungkol sa pagsamba. At ating pong ililibawt muna ang sharing ito, pero narito po tayo sa serye ng thematic sermon of the Bible. Kung kayo po ay may Biblia, ay maaari po kayo makibukas sa akin sa aklat po ng Mateo, chapter 21, verse 12 hanggang 13. Pero nais ko po na basahin po natin ang buong storya ng kwentong ito upang sa ganoon ay mas maunawaan po natin ang nilalaman ng talatang ito na ating pong tatalakayin ngayong gabi. Tayo po ay dumulog muna sa panalangin at hilingin natin sa Diyos na tayo po ay samahan niya sa gabing ito ng ating pong pakikinig ng kanyang mga salita. Let us pray. Dakilang naming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa gabing ito. Aming inihiling na puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, at nawa ang kapuspusan ng iyong Espiritu Santo ang patuloy na dumaloy sa amin upang sa amin pong pakikinig ng iyong pong mensahe ay magbigay ito at patuloy na magpasigla ng kalakasan sa aming buhay, magpasigla ng aming pananampalataya. Niling po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na nakatunghay sa gabi ito, na ikaw po ang magpapala sa kanila, Panginoon. Iniling po namin ang iyong pagkilos at patuloy na pagbibigay ng pangunawa
sa bawat isa na nakikinig ngayon, Panginoon. At naway magbigay sila ng panahon na pakinggan ang mensahe mo na dadalhin sa kanila sa gabi ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Okay? So, ang ating pong talata ay nasa 12 at 13 ng Kabanata 21 ng Mateo. Pero bago natin sundan ang talatang yan, ay nais ko pong ibalik kayo dun sa kwento na kung saan ang ating Panginoon ay naglakbay patungo ng Jerusalem. At ito po yung tagpo sa chapter 21 mula verse 1 para makita natin ang kabuuan ng kwento kung bakit si Jesus ay nagalit at kanyang ipinagtauban ng mga mesa at ang mga mangangalakal sa loob ng templo ay kanyang pinagtabuyan kasama ng kanilang mga kalakal. At ito po ang nangyari sa kwentong ito. Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sa Bethphage, sa bundok ng mga Ulibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita nyo kaagad doon ang isang babaeng asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Sion ay ipahayag ninyo, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating. Siya magpakumbaba, masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno at isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal. Sa daan, mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazaret sa Galilea. Sagot ng karamihan. Verse 12. Ito na po yung ating pinaka-main verse sa ating paksa na tatalakayin ngayon. Pumasok si Jesus sa templo. Ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa nitong lungga ng mga magnanakaw. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad ay naglakbay pamunta ng Jerusalem. At pagpasok ni Jesus sa templo sa Jerusalem, ay ito ang kanyang natagpuan. Kaya pinagtabuyan niya ang mga money changer, mga nagbebenta ng mga kalapati. At ito ay ikinagulat ng mga religious leaders sa lugar na iyon, sapagkat wala pang ganitong pagtatangka na nangyari
na ipagtabuyan ng Panginoon itong mga mangangalakal sa loob ng templo. Kaya mapupunta po natin dito sa ating paksa ngayon, ano po, itong pinaka-main verse natin. At ito ay nasa salin po ng Revised Tagalog Filipino Version. Sabi dito, pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at namimili roon. So dito sa tagpong ito, makikita natin yung intensity na ginawa ng ating Panginoon. Yung ipinagtabuyan niya. Ang tanong ay nasaan ba itong mga to? Naroon sila sa loob ng templo. Okay? O, ibig sabihin, ito ay isang malaking kalapastanganan, pero hindi naman to yung pinakaloob mismo, kundi ito ay kumbaga sa outer portion ng tinatawag na temple court. At dito makikita natin ang mga nagbibili at namimili. Sa panahon ng Israel, nung sa first century, at siguro titingnan natin dito yung konteksto, bakit may mga nagbibili at namimili roon? So, yung pong mga mamamayang Israel na nakakalat sa iba't ibang bansa, rehiyon ng mundo, galing sa Babylonia, sa Persia, sa Ehipto, at dito sa Jordan. Ito pong mga mananamba, every year ay umaakyat ng Jerusalem para maghandog sa Diyos. At hindi na po sila nagdadala ng mga hayop nakakatayin sapagkat malayo ang kanilang paglalakbay. Kaya ang ginagawa nila ay pagdating doon sa Jerusalem, doon na lang sila namimili ng kanilang mga ihahandog kay Yahweh. Pero dito sa tagpong ito ay makikita natin ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi. Kung titingnan natin sa konteksto nitong talatang ito, bakit ginawa ito ng Panginoon? Ang una makikita natin dito, yung tinatawag na financial exploitation. Itong mga mamamalit ng salapi at saka yung mga vendor dyan, yung mga nagtitinda, bumabayad ng pwesto yan. At saan sila magbabayad? Di siyempre doon sa mga religious leader na namamahala ng templo sa pagsamba. So yan po ay ginawa nilang kalakalan. At hindi ito kinatuwa ng ating Panginoon. Kaya mapupunan nyo dito sa tagpong ito na yung financial exploitation na ginagawa nitong mga religious leaders, siyempre nagpapaupa sila dyan, and then ito namang ang mga nagbibili ay magbebenta ng skyrocket ang kumbaga napakataas na presyo na mga bibilhin nila na ihahandog sa Panginoon. So yung mga naglalakbay dyan para mag-aalay kay Yahweh ay wala silang magawa sapagkat yan ang ordinansa sa paghahandog na sasabihin sa kanila na itong bilhin mo, itong mga items na to sa yung mga kasalanang ginawa. O kaya naman, kung tupa, yun ang kanilang ihahandog. So, makikita natin dito na itong mga mamamayan ay talagang may makikita natin yung tinatawag na corruption. Okay? Ginawa nilang commercialism ang uri ng pagsamba. Nagigets niyo po? So, ibig sabihin, nung first century, nangyayari na to. At bago pa dumating si Jesus, ito'y nagaganap na. Na kaya yung mga mamamayan mula sa iba't ibang dako ng kapuluan, kung saan sila naroon, ay umaakyat ng Jerusalem at doon na sila bumibili ng kanilang mga ihahandog. At dito nagkakaroon ng tinatawag nating commercialism of worship. At kung titingnan natin ngayon 21st century,
Hindi lamang ngayon yan nangyayari, noong pa man, nangyayari na ngayon yan. Kumbaga nga po, ang simbahan ay kinakalakal ngayon para pagkakitaan ng mga religious leader. At kung nangyayari noon yan, nangyayari din to ngayon, mas lalong matindi, worse and manipulative. Kaya dito makikita natin ang isa pang punto rito, yung apostasy o yung paglihi sa tamang pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang relihiyon ay ginawa ng isang commerce. Isa na tong negosyo ngayon. Isa ng malaking pinagkakakitaan ngayon. Ang kailangan mo lang Biblia at ikaw ay makarisma na magsalita, abay yayaman ka at magkakapera ka. Kaya titingnan natin dito, hindi ito ikinalugod ng Panginoon. Bakit? Tingnan niyo po ang sabi dito sa talata, ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi. Grabe kayo, pumunta ka sa mga simbahan, yung mga gathering ngayon. Bibili ka ng oil, may bayad yun. Bibili ka ng mga panyo, may bayad din yun. Ano pa? Ngayon, ginagamit ng relihiyon ngayon yung pangalan ni Jesus sa pangangilak ng pera, sa airport, kung saan-saang lugar, para lamang mangilak ng pera. At meron na po tayong mga kwentong alam na ganyan, na ginagamit ang simbahan, foundation, para mangilak ng pera. At yung palang perang yan, doon lamang sa mga religious leader pumupunta. So nangyayari na po yan noong pang panahon ni Jesus. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit merong ganitong mga uri ng commercialism sa mga simbahan. Amen po. Ngayon, mas mas matindi. Noong panahon ng Panginoon, itong mga mangangalakal sa loob ng templo ay nagbabayad ng butyan doon sa mga religious leader. And then, ganun din yung money changer. Siyempre, yung mga mamamayan galing sa Ehipto, galing sa Babylonia, iba yung currency ng pera nila. Kaya pagdating nila ng Jerusalem, papapalitan nila yan ng temple coin sapagkat yun ang tinatanggap ng templo para makabili ka ng mga handog na susunugin. At anong ginawa ni Jesus dito? Ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati, talagang ipinagtauban po niya yan. So ano po yung makikita natin dito sa tagpong ito? Ibig lamang sabihin, meron ng corruption sa templo, no? Kung merong corruption sa templo, hanggang ngayon, meron ding nangyayaring corruption, commercialism. At ito ay nagdudulot ng tinatawag nating pagkalihis sa tunay na pananampalataya. Kaya makikita po ninyo yung mga kilalang religious leader ngayon, ay sila na nagmay-ari ng mundo. At ang kaluluwa mo ay kanila. Kaya kung hindi ba namang isang malaking kahibangan at isang malaking kalapastanganan sa pagsamba, itong ginagawa ng mga taong ito. Kaya sabi ng Panginoon dito sa verse 13, sinabi niya, sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungsod o ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. So ito pala ang templo ay bahay dalanginan. Pag sinabi nating house of prayer, nariyan ka para manalangin, para kausapin mo si Yahweh. Pero ngayon, isa ng malaking negosyo, ang mga simbahan. Amen po. At ginagawa talaga itong kalakal ngayon at maraming nauuto at maraming nagpapauto. Kaya nga mga kapatid, maraming turo ang relihiyon patungkol kahit na po sa pagbibigay ng pera. Kaya mag-iingat po rin tayo. Pero kung magbibigay ka ng salapi at yan ay bukal sa loob mo, tinatanggap ng Lord yan. Pero kung ikaw ay i-manipulate, magbigay ka ng ganito, biro mo ang ginawa, ibigay na pati lahat ng sahod niya, pati bahay niya, sa pag-aakalang ibabalik ng Diyos sa kanya ng doble. Abay, mga naghirap kasi nawalan sila ng property, nawalan sila ng pera. At yan po ang ginagawa ng isang religious group ngayon. Maaring hindi lamang isang grupo yan. Marami pang iba
na hinihingi ang sweldo mo, buo, lahat, wala kang ititira. Yan po ay isang malaking kabalintunaan, isang malaking panloloko na ginagawa ng mga religious leader ngayon. At kita mo ang buhay nila, grabe, mga nakajet pa yan, mga mansion ng tirahan. So isa pong malaking ano yan, kalapastanganan at isang malaking manipulation sa mga simbahan ngayon. Kaya nga mga kapatid, ito po ay napakaganda na pagbulay-bulayan natin ngayong gabi sapagkat marami po ngayon ang lumalabas talaga na ganitong uri ng mga religious leader na mga banal. Pero ang target nila ay yung pera mo. Nagigess niyo po? Kung tayo man ay nagbibigay tayo ng bukal sa loob. Hindi tayo napipilitan. Kaya kung kayo po ay napipilitan magbigay at pinipilit kayo, huwag kayong magbigay. Bakit? Hindi tatanggapin ng Diyos yan. Hindi kayo mapagpapala. Mas mabuting magbigay kayo ng bukal sa loob nyo. Kahit ako'y nagsasabi ng ikapo, nagsasabi magbigay kayo ng ganito, ay nasa inyo pa rin pagpapasya. Pero meron pong mga religious leaders ngayon. Grabe. Ang titindi. Grabe ang mga sasakyan niyan. Hindi lang jet, eroplano, kundi grabe ang pamumuhay ng mga yan. Kaya ngayon makikita nyo po, nagiging apostate na. Lihis na sa tamang pananampalataya. Yung mga miyembro ginagahasa, nire-rape, ginagawang parausan. Itong may kaso ngayon na isang religious leader. Mga kapatid, sa panahon po natin ito, maraming naloloko. Bakit? Hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung gusto nyo na hindi kayo maloko, magbasa kayo ng Biblia. Pag-aralan po ninyo. Tandaan po nyo, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Kapag lumihis na po ang isang mangangaral sa sinasabi ng Biblia, mag-ingat na kayo. Naintindihan po mga kapatid. Sa pamagatan po natin ang paksa natin ngayon ang pagmamahal at kabanalan sa pagsamba. So dahil tayo po, ito po ang nagiging kalakaran sa mundo ngayon, tinatawag na worship o pagsamba. At ito ay namamanipulate, lalong-lalo na ng mga mangangaral na mukhang pera. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kapag pera na po ang laging tinutumbok, mag-ingat po kayo sapagkat uubusin niya ng pera mo. Nangyari na po yan. At siguro ay nadidinig niyo na po yung mga patutuo na kung sila ay hingan ng mga ikapo, hingan ng mga pledges, hingan sila ng kanilang mga kailangan ng simbahan. Hindi po kailangan ng simbahan yan. Kailangan nila yan. Amen po. Right? Now, ito pong highlight ng ating message ngayon. Ang highlight ng sermon po ay ang pagpapahalaga sa pagmamahal at kabanalan sa pagsamba. Ipinapakita rito ang kahalagahan ng paglilinis at pagsasaayos ng puso bilang templo ng banal na spirito. Kasama ang pangangailangan ng ating pagsamba ay dapat na tapat at walang bahid na pang-aabuso o kasamaan. Binibigyan din dito ang pagiging tapat at may paggalang sa Diyos sa lahat ng ating mga gawa at kilos sa pagsamba. Hinahamon tayo na maging mas malinis at tapat sa ating buhay pananampalataya. So yan po ang pinaka-highlight ng ating sermon sa gabi ito. Amen po. So kayo po ay aking inaaya na kayo po ay magtutok ng pakikinig. Alam kong dalawang ginagawa nyo, hindi lang dalawa, tatlo. Pero tutukan po ninyo ngayon na magbigay ng pansin na pakinggan ang mensaheng ito na dadalhin sa inyo ng Panginoon patungkol sa iyong pagsamba. Baka akala mo sumasamba ka, okay na. Amen po. Alright? Now, ito po yung ating analysis ng talata.
Ano ang layunin ni Jesus sa kanyang pagpasok sa templo at pagpapalayas sa mga nagbibili at nagpapalit doon? Ang sagot po natin dyan ay upang ipakita ang kanyang pagtutol sa pagsasamantala at korupsyon sa loob ng banal na lugar. Okay, babalik po tayo dun sa settings ng first century. Alright? Yung templo po yan ay tinatawag na Second Temple. Kasi yung unang templo ay nawasak ng Babylonia noong 586 BC. At ngayon, na-reconstruct po yan ng panahon ni Herodes. At tila napakaganda po ng reconstruction ng Temple ng Jerusalem. At yan ay talagang isang grandeur ng kapanahunan na yon. So dito, pagpasok ng ating Panginoon, ay nakita niya, grabe ang tindi. Grabe ang kalakalan sa loob ng templo. At siya ay tumututol dito sa pagsasamantala. At ang tanong po dito, sino yung nagsasamantala? Alam niyo po kung sino? Yung mga religious leaders. Sino magpapahintulot dito sa mga mangangalakal, mamamalit ng pera, mga nagtitinda ng kalapati, na mga kambing, na mga tupa dyan sa loob ng templo? And of course, walang iba kundi ang mga pariseyo, yung mga religious leader. Bakit? Ay kumikita sila dyan eh. Siyempre, yung mga booth dyan, may bayad sila. Ganon din sa mamamalit ng pera. So may mga bayad yan. Kaya isang malaking negosyo ngayon, itong templo ng first century. Kaya nang makita ni Jesus, tutol na tutol siya. Bakit? May corruption sa loob. So ibig sabihin, nasa laula ang tahanan ng Diyos. Kaya titingnan po natin, wala nang banal na templo ngayon. Wala nang sagradong lugar. Bakit po? Sinalaula na ng tao dahil merong mga corruption sa loob. May pagsasamantala. Mga kapatid, hindi ko mo templo yan o simbahan yan ay banal. Diyan po sa loob na yan, nangyayari ang tinatawag nating mga pagsasamantala. Pumpasok ka ng mga parokya. Sino ang mga rapist dyan? Hello, mga kapatid. Ito'y tutol na tutol ang Panginoon sa ganitong uri ng pagsasamantala. Kaya makikita natin ang tinatawag na komersyalismo sa mga simbahan ngayon. Mas lalong matindi ngayon, napaka-worse. Ito, templo, no? Ibig sabihin, may nangyayari na ng ganito. Mga corruption sa loob. At ito, yan, no? Tinutulan talaga ng Panginoon. Kaya nga pinagtauban niya yung mga mesa at mga bangko, pinagtabuyan niya yung mga hayop sa loob. Sinalaulan nila ang bahay dalanginan. Okay? Ikalawa, paano naiiba ang pagganap ni Jesus bilang tagapagtatag ng templo sa pangkalahatan anyo ng kanyang ministeryo? Naalala niyo ba yung sinabi ni Jesus? Gibayin niyo ang templong ito. In 3 days, itatayo ko to. Nagulat yung mga tao. Ha? 40 taong itinayo ang templong ito. Sa loob lamang ng 3 araw ay itatayo mo? So, iba yung sinasabi ni Jesus diyan. Ibig sabihin, yung templong yan, wala nang iba kundi ang church, universal church. Tayo ngayon ang templo ng banal na spirito. Amen po. Kaya nga ang pagsamba, kahit saan lugar ka sumamba, anytime, anywhere. Hindi lamang tuwing linggo ang pagsamba. Ang Diyos ay Espiritu, kinakailangan natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya kahit ka man naroon, pwede kang sumamba sa Diyos. Bakit? Dahil ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Tayo na yung templo. Kaya wala na pong templo sa Jerusalem ngayon. Ngayon pumunta ka ng Israel. Nakikinabang sila sa kasaysayan ni Jesus, pero hindi nila tinatanggap si Jesus na kanilang Mesaya.
Pag pumunta ka ng Israel, itutur ka doon sa kung saan binautismo si Jesus, saan ipinako si Jesus, saan nagturo si Jesus. Nakikinabang ang Israel dyan kasi mga turista yan. Because we believe Jesus Christ, ang ating Messiah. Pero itong mga Hudyo, hanggang ngayon, hindi nila tinatanggap si Kristo bilang Messiah. Kaya ngayon, wala na pong templo. At hindi na magkakaroon ng third temple. Bakit? Dahil ang tao na ang templo ng banal na Espiritu. Yan ang tinatag ngayon ni Kristo. Kaya tayo ay makakasamba na kahit sa lugar, kahit na anong oras, at kahit na anong pagkakataon. Pero itong mga to, nung panahon iyon, every year talaga, pumupunta sila doon. Kaya ngayon, yung tinatag ni Kristo ngayon, iba ng templo. Right? At naroon siya, nananahan siya. At doon tayo sumasamba sa Kanya. So ito po ay nagpapakita ng Kanyang kakayahan na magpahayag ng Kanyang otoridad at pagpapahalaga sa kabanalan sa ugnayan sa Diyos. So yun po yung kaibahan nito. Meron siyang authority na gawin yan kasi may ano siya yung Messiah. Siya yung isinugo ng Diyos. At siya ang naglinis niyan. Na yan ay nagpapakita lamang ng kanyang pagtutol sa ginagawa ng mga religious leader sa templo. Kaya pinalitan na ngayon yung templong yan eh. Tayo na ang templo. Amen po. Alright? Now, ano po yung implikasyon ng pahayag ni Jesus na ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan sa kanyang mensahe at misyon? Ang implication po niya na yung kabanalan at ang devotion sa templo. So, ibig sabihin, nire-required na tayo ay talagang maging malinis at deboto, dedicated sa templo. Yan po yung implication niyan na itinuturo sa atin ng Panginoon dun sa kanyang message. Na kapag kayo sasamba, okay, sasamba kayo ng malinis. Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin sa pagsamba ay ang puso natin. Hindi tayo hinihingan ng Diyos ng pera. Nagigets niyo po? Ang hinihingi ng Diyos sa iyo ay yung puso mo na sumasamba na malinis, dedicated, may pagmamahal sa Kanya, may paggalang. Yon ang hinahanap ng Diyos sa mga mananamba. Pero ang ginawa nitong mga religious leader na to, sinalaula nila yung templo. Kaya nga yung mga mananamba, kung saan galing, ay napipilitan silang bumili na napakamahal na mga handog. Nagigets niyo po? Kaya itong mga religious leader na to, ay grabe ang kanilang pagbabanta sa ating Panginoon. Yung pagtutol nila, galit na galit sila sa ating Panginoon. Dahil si Jesus lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na tutulan ang ganitong mga practices sa uri ng pagsamba sa Jerusalem. Paano ito naaayon o hindi naaayon sa mga pananaw at kaugalian ng reliyosong Hudyo noong panahon ni Jesus? Tingnan niyo po ito ha. Paano ito naaayon sa mga pananaw kaugalian? Itinuturing na isang banal na lugar ng pagsamba. So yan po, sa mga reliyosong Hudyo, yang Jerusalem ay tinuturing nilang banal na lugar. Nagigets niyo po? Ngayon, hindi na po banal yan. Wala nang Holy Jerusalem. Wala na pong Holy Temple sa Jerusalem. Bakit po? Dahil winasak po yan noong 70 AD ni General Titus ng Rome. At hanggang ngayon, hindi pa naka-reconstruct yan. Dahil ang Jerusalem ay talagang winasak po yan. Ngayon, ang mga Hudyo, pag pumunta ka ng Israel, naroon sila sa Wailing Wall, sa Western Wall. Naroon sila, doon sila nagpe-pray, nakaharap doon sa may mosque. Dahil yung Temple Mount mismo
ay tinayuan ng mga Muslim ng moske. Kaya yung pong kanilang temple na yan, wala na po yan. Ngayon, merong movement na magkaroon ng third temple. Ay hindi na po mangyayari yan. Sapagkat ang templo ngayon ay walang iba kundi tayo. Sa atin ngayon nananahan ang Diyos. Kaya kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, ikaw ay templo ng banal na Espiritu. Amen po. Yung mga pumupunta ng Jerusalem, mga paano lang yan, paek-ek lang nila. Nakarating kami ng Holy Land. Tapos ng kwentong yan. It's good experience na makita mo kung saan binautismo si Jesus, saan siya pinako. It's all done. Tapos na ang kwento eh. Wala na pong banal na Jerusalem ngayon. Ngayon, pinagkakakitaan na lang ng mga Hudyo yan. Bakit? Siyempre, naniniwala tayo dun sa tinatawag na mga ah, relevant places na kung saan ipinako si Kristo, saan siya binautismuhan, at marami pang lugar. Kaya ngayon, isang malaking commerce po ito ng tourism. Pero ang totoo, ito po yan sa kanila, noong panahong yon, banal na lugar po yan ng pagsamba. Pero, sinalaula ng mga religious leader. At hindi naaayon sa pananaw, yung hindi naaayon, ito po yung pagtutol sa corruption at pagsasamantala. So yan po ang tinutulan ng ating Panginoon na pinagsamantalahan ng mga religious leader, yung mga mananamba. Grabe po kung humingi ng bayad yan doon sa mga handog na susunugin. Napakataas. Kaya wala silang magawa, kundi bumili, magbayad para sila ay makatupad ng kanilang mga tungkulin sa pagsamba. Ano po yung mga epekto ng ginawa ni Jesus sa templo, sa kanyang ugnayan sa mga pinuno ng reliyon at sa mga tagasunod niya? Ang una, ang epekto nito yung pagtutol, galit at banta ng mga pinuno ng reliyon. So ibig sabihin po, nagalit itong mga religious leader. Tinutulan yung ginawa ni Jesus na yan. At pinagbantaan siya na pwede siyang ipapatay. Pero dito po sa mga alagad ng ating Panginoon, isa itong inspirasyon at pagtibay ng sa kanilang pananampalataya bilang mga tagasunod ng ating Panginoon. Kasi merong tumutol doon sa mga tinatawag ng mga religious practice ng mga Hudyo. Kaya grabe po itong tinatawag na opposition na to. Kaya sa galit nila, talagang ipinapako nila si Kristo. Amen. Alright, buutin po natin number 1. Ang mensahe ay naglalayong ipaabot ang kahalagaan ng pagmamahal at kabanalan sa pagsamba. Sa pagtutok sa pagpasok ni Jesus sa templo, ipinakita niya ang pagtutol sa kasamaan at pag-aabuso sa banal na lugar. Ibig sabihin, hindi gusto ng Panginoon ang ganitong uri ng mga practices, corruption, pagsasamantala noong first century at siguro, at hindi lang siguro, hanggang ngayon. At ngayon, ginagawa ng mga religious leader ngayon ay kinakalakal ang simbahan. Mga nagpapatayo ng malaking mga dome at ipagyabang sa buong mundo na sila ang tama. Mga kapatid, hindi po nasusukat ang katotohanan. Okay? Sa dami ng accumulation. Dahil pag inalam mo po yung kanilang mga doktrina, grabe, no? Ang lumalabas ngayon, si Kibuloy na ang Misaya. Si Kibuloy na ang tagapagligtas. Si Kibuloy na ang may-ari ng sanlibutan. Si Kibuloy na ang may-ari ng iyong kaluluwa. Isa pong malaking kalapastanganan yan. Kaya ewan ko itong mga taong tagasunod niya, hanggang ngayon ay nariyan pa. Mga na-witch po ang mga yan. Hindi lamang po yan, meron pa hong ibang mga grupo
na ganun din ang tinatawag na paraan. Makikita po ninyo ang kulto na lumalabas talaga sa panahon natin ngayon, mas matindi pa kaysa nung una. Amen po. Kaya ito lang yan mga kapatid. Kapag hindi kayo nagbabasa ng Biblia, maloloko kayo. Kaya kayo po'y inaaya ko laging magbasa ng Bible. Makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat tayo binigyan ng katalino ng Diyos para hindi tayo mautot maloko nitong mga sinungaling na to. Ikalawa, ang tatlong pangunahing punto dito ay nagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa Diyos sa pagsamba. Kahalagahan ng paglilinis ng puso bilang templo ng banal na spirito. Imagine mo yan, ano? Ipinapakita diyan yung value na kapag sasamba ka dapat malinis ang puso mo. Eh paano magiging malinis ang puso mo? May mga kalakal diyan sa loob. At naroon din yung pangangailangan ng tapat at walang bahid na pang-aabuso o kasamaan sa pagsamba. Mga kapatid, dahil nga po sa tinatawag nating dumadami na ang mga tao na naloloko, dumadami rin ang kasamaan. Kung nangyari yan sa Panginoong ni Jesus, nangyayari pa rin ito hanggang ngayon. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pagsamba. Ang hinihingi ng Diyos sa atin ay pusong dalisay na sumasamba. Pero ito pong mga religious leader na to, ang hinihingi nila ay loyalty at pera. Pera at loyalty. Mga kapatid, ang hinihingi ng Diyos sa atin ay paggalang, kabanalan sa pagsamba. Amen po. Kung ikaw ay sasamba sa Diyos, ay ibaba mo ang lahat ng mga pasanin mo, lahat ng mga problema mo, lahat ng mga alalahanin mo, lahat ng sama ng loob mo, galit sa puso mo. Alisin mo yan. Sapagkat hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsamba mo kapag punong-puno ka ng galit, sama ng loob sa puso mo. Kaya nga mo ngayon mga kapatid, ang pagsamba nagiging ritual na lang. Ay imagine mo, no, mag-Holy Week ngayon. Nakikita niyo po ba yung may mga uling na cross sa noo? Ano kayang hitsura niyan? Pagka nagpalagay ka ng uling sa noo, ng cross, pagkatapos naroon ka sa loob ng sabungan, o kaya naroon sa beer house, o balik ka dun sa sugalan, ano kayang hitsura niyan? Hindi ba yan ay isang pagkukunwari? Hindi ba yan ay isang malaking kalapastanganan? Hindi ba yan ay isang ritual lang? Hindi siya tamang pagsamba. Kaya marami pong ano ngayon, naluloko. Dahil hindi alam ang tunay na pagsamba. Kung ano ang hinihingi ng Diyos sa ating pagsamba. Yung iba sumisimba, nagpapacheck ng attendance. O, sumimba na sila. Kaya pag humingi sila sa Diyos, bibigay sa kanila ng Diyos ang kailangan nila. Mga kapatid, mali. Hindi po yan ang kailangan natin na uri ng pagsamba na hinahanap ng Diyos. Kapag ang puso mo ay pinuno ng Diyos, pati mga pangangailangan mo, pinupuno rin ng Diyos yan. Kaya pag lumapit ka sa Diyos sa pagsamba, inaalis mo ang lahat ng laman nito, na sama ng loob, galit, paghinanakit, lahat, para punuan ka ng Diyos ng kapayapaan. Punuan ka ng Diyos ng pag-ibig. Punuan ka ng Diyos ng kagalakan. Kasi ang mga tao ngayon ay puno ng kasamaan at puno ng kasakiman. Na kahit sila'y sumisimba, sakim pa rin sila. Ibig sabihin, hindi sumamba, sumimba lang. Magkaiba po yung sumimba sa sumamba. Yung sumimba, nagpa-check ng attendance. Yung sumamba, nakinig ng mensahe ng Diyos. Kaya paglabas niyan, magbabagong buhay. Yung sumimba, nagpa-check lang yan ng attendance at ritual lang ang daladala niyan. Kaya balik uli siya doon sa dating buhay niya. Pagkagaling ng simbahan,
Yun, nasa inuman na uli. Ayun, naroon na uli sa kabit niya. Ayun, naroon na uli dun sa sugalan. So, mali pong pagsamba yan, hindi po tunay na pagsamba. Sumimba lang yan. Okay? Sa kabuuan, inahamon ng mga tagapakinig na maging tapat at talaga ng kabanalan sa kanilang ugnayan sa Diyos. So, yan po yung ating summary. Ano pa yung aral na ating makikita dito? Ano po? Dito ay matututunan natin mula sa sermon na to ang kahalagahan ng pagpapakita ng pagmamahal at paggalang sa Diyos sa ating mga gawain at kilos sa pagsamba. Ipinakita sa pamamagitan ng halimbawa ni Jesus sa templo na hindi dapat nating hayaang maging marumi o mapagsamantala ang ating pagsamba. Mga kapatid, ibig sabihin na yung maging marumi, yung ating puso. Grabe ngayon, pagka sumasamba, talagang pag sumamba ka, grabe yung suot ng mga babae ngayon. Halos kita na po yung mga kasukasuan eh. Yung mga suot nilang plunging, siyempre yung mga sumasamba, sumisimba, iba ang tinitingnan. Paano kayang uri ng pagsamba yan? Walang decency, kalaswaan ang makikita. Kaya dito, may mga mapagsamantala. Kaya pala sumisimba kasi marami palang sexy doon na sumisimba. Ayan. So, iba ng motibo ng pagsamba. Dito, binibigyan din ang kahalagaan ng paglilinis ng puso at pagiging tapat sa ating pagsamba na walang bahid ng pang-aabuso o kasamaan. Sa ganitong paraan, itinuturo sa atin ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa tapat na pag-ibig at paggalang sa Diyos na dapat nating isabuhay sa araw-araw nating buhay. Mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa tapat na pag-ibig at paggalang sa Diyos. Kaya pag sumamba ka, meron tinatawag itong yung solemnity, na ikaw ay makikinig talaga ng mensahe ng Diyos. Hindi yung sumasamba ka, grabe, may mga nakikita ko dyan, sumasamba, naglalaro ng Mobile Legend, pambihira itong batang ito. Ano bang uri ng pagsamba ito? Sumasamba, patayo tayo, hindi mo malaman kung manganganak o mangingitlog na ibon, So wala pong paggalang sa pagsamba. Kasi kung sasamba ka, ay makinig ka ng salita ng Diyos, kaya ka nga sumamba eh. Nag-i-guess niyo po mga kapatid. So itong malaking kabalintunaan ngayon sa mga simbahan. Okay? Na sumasamba, ang iingay. Kwentuhan ng kwentuhan, nangangaral yung pastor, daldalan ng daldalan. O kaya naman, pag hindi nagdadaldalan, kung kailang nagsisermon ng pastor, doon may tatawag yun, doon makikipag-usap. Pambihira. Walang galang ang tawag dyan. Kung gusto mong sumamba sa Diyos, nang malinis ang puso, tapat, may pag-ibig, paggalang sa Kanya, makinig ka ng salita ng Diyos. Hindi yung tayo ng tayo, cellphone ng cellphone, kung ano-ano pinagagagawa, ay hindi mo maintindihan yung mensahe. Amen po. Ewan ko kayo kung anong ginagawa ninyo kung nakikinig kayo dito sa mensaheng ito. Mga kapatid, matuto tayo ng paggalang, tapat na pag-ibig at paggalang sa Diyos. Kasi kung wala kang galang sa Diyos sa pagsamba, wala kang igagalang na tao. Wala kang galang sa Diyos eh. Paano ka gagalang sa kapwa mo? Kahit ngayon nagsasalita, hindi mo ginagalang. Lalo pa kaya yung Diyos na hindi mo nakikita. Nagigess niyo po? Ang tunay na mananamba ay merong tapat na pag-ibig at paggalang sa Diyos. Kapag sermon time, nakikinig ka ng mensahe ng Diyos, tutok ka lang. Hindi ko yung ano-anong pinaglilikot at pinaggagawa mo dyan. Naintindihan po. Kaya nga itong mga hindi nakikinig na salita ng Diyos, mahihina po yan. Pag dumating ang mga problema, bagsakan agad.
Ang daming reklamo sa buhay. Wala kami nito, wala kaming ganyan. Mga kapatid, ang tunay na mananamba, pinupuno ng Diyos ng kagalakan. At kapag pinuno ka ng Diyos, pati bulsa mo pinupuno rin niya. Amen po. Okay, pamagitan po natin ang paksa natin ngayon. Tatlo lamang itong bibitawan ko sa inyo ngayon. Ang pagmamahal at kabanalan sa pagsamba. Ito po yung ating topic ngayon. At meron tayong tanong. Ano ba yung kahalagahan ng pagmamahal at kabanalan sa pagsamba? Okay? Are you ready? Number one, paggalang sa Diyos sa pagsamba. Paano ba natin iginagalang ng Diyos sa pagsamba? Sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang katangian. Ito po isang paggalang sa Diyos. Ano po? Okay? Kinikilala mo yung kanyang soberanya. Ibig sabihin, ang Diyos ang nakakaalam at nakasasakop ng lahat. Walang lalabas at papasok sa buhay mo na hindi niya alam. Lahat na nangyayari sa universe, alam ng Diyos. Pati bilang ng buhok mo, alam niya. At alam din niya ang iyong mga pangangailangan at alam din niya ang ginagawa mo sa dilim. Ibig sabihin, God is in control of everything. Walang natatago sa Kanya. Amen po. Kaya kung makikilala mo ang Diyos sa Kanyang katangian at God is sovereign, meaning God has a full control of everything, matatakot ka sa Kanya eh. Kasi kahit pag-aseso mo, kaya niya akong kontrolin. Siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay, siya ang nagpapayaman at siya rin nagpapahirap. Ibig sabihin yan, kayang gawin ng Diyos yan. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Kaya kung meron tayong takot sa Diyos, kinikilala natin yung soberanya niya, pagsambayan, iginagalang mo ang kanyang katauhan bilang isang Diyos. Ikalawa, yung kabanalan. Ano sabi ng Panginoon? Magpakabanal kayo sapagkat akong inyong Diyos ay banal. Ibig sabihin, ang ating pagsamba ay tatanggapin lamang kung tayo ay tumutugma doon sa kabanalan na nire-require ng Diyos. The only requirement na kinakailangan natin sa pagsamba ay malinis na puso. Amen po. Hiningan ba tayo ng Diyos ng pera? Hindi. Ang inihiling niya, kabanalan. Ibig sabihin, kung tayo may kabanalan na sumasamba sa Kanya, nagagalak ang Diyos diyan. Kasi, we have a fellowship with God. We share dun sa Kanyang holiness. At ang holiness na yan, nagmamanifest sa buhay natin sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Amen po. Kung ikaw ay sumisamba, pagkatapos bumabalik ka rin doon sa dati mong ugali at dati mong ginagawa, hindi ka sumamba. Hindi mo kinikilala ang kabanalan ng Diyos. Amen po. Mga kapatid, ito yan o. Mahalaga po ito na maintindihan natin ito. Yung paggalang sa Diyos. Marami sa inyo walang galang sa Diyos. Alright? Hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Pero mo puro sama ka ng loob tapos wala ka pang panahon na magbigay ng oras sa Diyos. Samantalang ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng ilang oras. 24 oras sa iyo lahat yan. Ay bibigyan mo lang sa Diyos yung makinig ka, yung tenga mo lang. Hindi pa natin maibigay. Ikaw na nga pagpapalain, ayaw pang makinig. So, sino may problema ngayon? Mga kapatid, tandaan nyo, may kilang ang buhay. Baka isang araw kunin ka na ng Panginoon. At kahit sa pagsamba, wala kang galang, talagang hindi malulugod ang Diyos sa iyo. So may kabanalan po ang Diyos. Kaya igalang natin yung kabanalan niya kapag tayo sumasamba. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Amen?
Ikatlo, yung kadakilaan ng Diyos. God is great. Napakadakila ng Diyos. Pagka oobserba mo ang kanyang mga nilikha, mga nilalang, magugulat ka sa kadakilaan ng Diyos. At yan, nagdidemand ng respect, ng pasasalamat, pagpupuri sa Diyos. Dahil sa kanyang kadakilaan. Napakadakila ng Diyos sa buhay natin. Imagine mo, nakapag-birthday ka pa. Ay, hindi ba biyaya ng Diyos yan? Na umabot ka ng taon na ganyan. May plano pa ang Diyos sa iyo. Every time na tayo magkakaroon ng birthday, may plano pa ang Diyos sa atin kaya buhay pa tayo hanggang ngayon. Anong plano niya? Plano niya na purihin mo siya sa buhay mo. Paglingkuran mo siya. Pasalamatan mo siya. Amen po, mga kapatid. Okay? So ito, yung ating sagot sa tanong na to, na paano natin iginagalang ang Diyos. Okay? Yung kanyang katangian, kinikilala natin yan. So pag kinikilala mo ang Diyos dun sa kanyang katangian, kasi ang Diyos ay Espiritu at katotohanan, hindi po siya mabalasik na Diyos. Napakabuti niyang Diyos. So tayo, sumasamba tayo dahil yun ang layunin ng Diyos sa atin. Dahil kung hindi na tayo sasamba, mga bato na magpupuri sa Diyos. Naintindihan niyo po? Kaya mapalad ka kung ikaw ay sumasamba sa Diyos. Mapalad ka kung ikaw ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Bakit? Yan ang design ng buhay ng tao. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. That is the chief end. Right? Pinakalayunin ng buhay mo. Pero ang plano sa'yo ng Diyos, ikaw ay maging matagumpay at maging masaya ang buhay, maging masagana. Pero hindi mangyayari yan kung wala tayong paggalang sa pagsamba. Ito lamang pong simpleng ano yan eh. Kung wala kang galang sa kapwa mo, malamang hindi mo rin gagalang ang Diyos. Alright? Yung ang nakikita mo, hindi mo may galang, lalo pa yung hindi nakikita. Mga kapatid, pagbulay-bulayan natin yan. Tandaan natin, ano? Iginagalang natin ang Diyos sa pagsamba, sa pagkilala ng kanyang katangian. So, ang Diyos ay may katangian. Ang Diyos ay soberanya, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ang Diyos ay hindi magbabago. Napakarami na mga katangian niya na dapat mong kilalanin sa iyong pagsamba. Amen? Kalawa, paglilinis ng ating puso bilang templo ng banal na Espiritu. Tanong, bakit kailangan maglinis ng puso sa pagsamba? Para may saayos tayo sa kagustuhan ng Diyos. Kasi kung hindi tama ang puso natin sa pagsamba, hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsamba natin. Kaya nga yung mga nasa loob ng templo, pinagtauban ni Jesus yung mga mamamalit doon ng mga salapi at yung mga magtitinda. Bakit hindi po tama ang kanilang ginagawa sa loob ng templo? Ganon din naman tayo sa pagsamba sa Diyos. Kapag hindi po tama ang puso natin at hindi tayo umaayon sa kalooban ng Diyos, sumasamba ka, hindi ka nagpapatawad sa kapwa mo. Sumasamba ka, ang daming sama ng loob sa puso mo. Galit. Sa palagay mo kaya tatanggapin ng Diyos ang pagsamba? Hindi. Dahil sinabi ng Biblia, kung meron kang naalala, meron kang nakasamaan ng loob, iwanan mo yung handog mo, puntahan mo yon. Makipag-ayos ka. So, ibig sabihin, tinututulan ng Diyos yung ganong uri ng attitude sa pagsamba. Ngayon, marami pong mananamba. Sumisimba, hindi sumasamba. Nabalik pa rin sila doon sa dati nilang kasalanan. Pagkatapos na mangumunyon, ayun, balik doon sa kanilang mga kabit, balik doon sa kanilang mga kainuman, balik doon sa kanilang mga sugalan. Mga kapatid,
Ang tawag po natin yan ay hypocrisy of worship to God. Hindi po tugma sa kagustuhan ng Diyos. Hindi maiaayos ng Diyos yan. Hindi tatanggapin ng Diyos ang ganyang uri ng pagsamba. Para masaayos tayo sa kagustuhan ng Diyos, tandaan natin ang Diyos ay banal. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos nang hindi ka banal, hindi ka malinis. Ang tinatanggap lang niya ay yung merong malinis na puso. Lahat naman tayo makasalanan, di ba? O paano tayo magiging malinis? Simple lang naman eh. Patawarin mo yung mga nagkasala sa iyo. Patawarin mo ang sarili mo. Magpatawad ka rin. Amen po. So, iniiwan lahat natin ang mga problema natin. Yung mga sama ng loob, inaalis natin yan. Yung galit natin, inaalis natin yan. Yung pagiging sakim natin, inaalis din natin yan. Kasi hindi tatanggapin ng Diyos ang pagsambang yan. Dahil ang Diyos ay banal. Amen po. Mga kapatid, ang tinitingnan ng Diyos sa pagsamba ay ang puso. Hindi yung mga bit-bit natin. Naalala niyo po ba yung mga nagkaloob sa loob ng simbahan? Yung babaeng balo nagbigay ng isang kusing. Amantalang yung mga mayayaman, grabe kung magbigay. Sino tinanggap ng Diyos ang mga handog? Ay yung tao na nagbigay ng bukal sa puso, hindi po yung nagbigay dahil kailangan. Mga kapatid, mas magandang magbigay ng bukal sa loob. Huwag kayong magbibigay kung hindi bukal sa loob nyo. Bakit? Hindi malulugod ang Diyos dyan. Magbigay tayo ng bukal sa puso natin dun sa kaya lang natin. Binigay nga ng babaeng balo isang kusing eh. Yaman na niya yun. Pero dahil gusto niyang magbigay, yun ang bukal sa loob niya. Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, may kabanalan ng kanyang pagsamba at paghandog. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. Ang kailangan niya yung puso mo, yung attitude mo, na ayos, na tama. Ikalawa, magkaroon ng tunay na ugnayan sa Diyos. Kung tama ang ating ugnayan sa Diyos, right? Tama yung ating pagsamba. Ngayon, kung mali yung ating ugnayan sa Diyos, hindi tunay, magiging pagkukunwari lamang to. Ibig sabihin, wala ka talagang ugnayan sa Diyos. Dahil kung meron kang tunay na ugnayan sa Diyos, tama ang iyong pagsamba. Dahil kung mali, ibang motibo mo sa pagsamba. Yung iba sumisimba kasi naghahanap ng liligawan. Yung iba sumisimba kasi naghahanap ng utangan. Yung iba sumisimba naghahanap ng pwedeng makatulong sa kanila. Mali pong layunin niya ng pagsamba. Kaya tigilan po ninyo yan kasi hindi kayo talaga pagpapalain ng Diyos dyan. Doon yan ang nagiging motibo, pero later on, magbabago yan. Pero ang tunay na ugnayan sa Diyos, na magkaroon tayo ng tunay na ugnayan ng Diyos, doon inaayos ng Diyos ang puso natin. Dahil kung hindi pa tayo, wala pa tayong ugnayan kay Kristo, hindi magiging tama ang ating ugnayan sa Diyos. Dahil si Kristo ang nagtatawid sa atin patungo sa Diyos. He is the mediator between God and man. Kaya kay Kristo tayo dumadaan eh. Siya yung ating tinanggap bilang Panginoon. At ikatlo, kabanalan sa pagsamba. Mga kapatid, ibig sabihin yan, kalinisan ng ating puso. Alright? Pag sumamba tayo, yung may kabanalan, ibig sabihin, gusto nating makinig. Gusto nating purihin, pasalamatan ng Diyos. Mga kapatid, napakahalaga po ng kabanalan sa pagsamba. Hindi po ritual ito, na yung mangungumunyon ka, magpapalagay ka ng uling sa noo. Hello?
kundi ito po ang puso natin na tunay na nagsusuko sa Diyos ng buhay natin. Ang tawag natin diyang kabanalan. Dahil ang pagsamba na hindi tunay, ugnayan sa Diyos, walang kabanalan, hindi yan inire-reward ng Diyos. Hindi nalulugod ang Diyos dyan. Mga kapatid, pakinggan po ninyong mabuti ito. Ano po? Para may ayos tayo sa kagustuhan ng Diyos, isipin natin ang Diyos ay banal, kinakailangan tayo maging banal din. Ibig sabihin, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tama yung tunay ugnayan natin sa Kanya. Okay? At yung kabanalan sa pagsamba, naroon ang paggalang. Imagine mo nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka sa sermon, tapos cellphone ang hawak mo. Laro ka ng laro ng Mobile Legend. Paano maintindihan ang mensahe ng Diyos sa iyo? Walang kabanalan yan. Naintindihan po. Tandaan natin, ang paglilinis ng ating puso ay ang pag-aayos ng ating buhay sa kagustuhan ng Diyos. Kapag sumasamba tayo, focus lang tayo. Makinig lang tayo. Kasi may mensahe ang Diyos sa atin. Naroon ka na nga sa sambahan, kung ano-ano pang pinagagawa mo, kumbaga nakaupo ka doon, pero ang utak mo naroon sa malayong lugar, ay walang focus yan. So, ang hinihiling ng Diyos, focus ng pakinggan mo yung mensahe niya. Yun ang pagsamba. Amen? Katlo, tapat na pagsamba at pag-iingat sa kabanalan. Paano natin may papakita ang tapat na pagsamba at pag-iingat sa kabanalan? Sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang sagot natin, yung paano. Okay? Yung tapat na paglilingkod. Tayo ba'y tapat na naglilingkod sa Panginoon? Mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, ang hinihingi nito'y katapatan. Parang walang pagkakaiba sa ano kung trabahador ka, at ikaw ay bulak-bulsa yung trabaho, hindi ka honest doon sa ginagawa mo, ay hindi matutuwa sa iyong amo mo. Ganun po rin sa Diyos. Right? Hindi nating kinakaligtaan yung paglilingkod sa Kanya. Tayo'y tapat na sumusunod sa Kanyang kalooban sa paglilingkod. Hindi tayo nanlalamang, hindi tayo nandadaya ng ating kapwa. Hindi tayo pakitang tao lang, kundi tapat tayo naglilingkod. Kalawa, yung pananalangin at pakikinig sa salita ng Diyos. Kayo po ba'y nagpe-pray? Napakahalaga po ng panalangin at ang pakikinig sa salita ng Diyos. So yan po ang nagbibigay sa atin ng tinatawag nating tapat na pagsamba at pag-iingat sa kabanalan. Yung pananalangin. Alright? Napakahalaga ng prayer sa buhay natin. Kasi yan ang pakikipag-usap sa Diyos. Mahalaga po nakausapin natin ang Diyos tuwi-tuwi na, kasi God can talk to us through His Word, through circumstances, and through the inner voice, mula dun sa kalooban ng katauhan mo. Why? Because we are temple of the Holy Spirit. Nasa atin ang banal na Espiritu. At kung tayo nakikinig sa mga mensahe ng salita ng Diyos, grabe po. Ang development nito sa atin, nagkakaroon tayo ng tapat at pag-iingat sa kabanalan. So yan ang magiging epekto sa atin. Ika-tatlo, yung pag-iwas sa kasalanan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. So nagkakaroon ka ng lakas na iwasan mo ang kasalanan at sumunod sa kalooban ng Diyos. Maraming tukso na maaaring dumating sa buhay natin. Siyempre, grabe po ang pwede mangyari sa atin. Napakaraming tukso. Pero nililikway tayo na talagang labanan ito.
Paano mo lalabanan yan kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? Alright? Imagine mo, no? 3 beses kang kumakain sa isang araw. Siyempre, hanggang linggo yan. Subukin mo na lamang 1 beses ka lang kumain sa loob ng 1 linggo. Ano kaya ang pakiramdam? Ba, hinang-hina ka na niyan. Ganon din sa salita ng Diyos. Tayo, nangyayari tuwing Sunday lang. Alam niyo ba ang pagsamba? Hindi po tuwing Sunday lang. Araw-araw po yan. Kaya ini-encourage ko kayong makinig ng salita ng Diyos everyday. Devotion. Marami sa inyong tamad, makinig. Walang ganang makinig. Kaya wala kayong lakas. At hindi kayo makapaglingkod sa Panginoon. Kasi yung mga naglilingkod sa Lord na may katapatan, puno-puno ng energy yan. Bakit? Pagkain salita ng Diyos, araw-araw yan eh. Tinang mo nga, kung ikaw hindi makakain ng 3 beses ang araw, kung ikaw ay malakas ang katawan, ganon din ang salita ng Diyos. Kapag ito'y kinakaligtaan mo, tandaan mo, wala kang magagawa. Sinabi ni Kristo, ang hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya lang kayo nagbubunga kapag kayo ay nakadikit sa akin. Kaya nga napakahalaga ng salita ng Diyos para makaiwas sa kasalanan, sa mga kasinungalingan, at makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tignan nyo, pag hindi na kayo nagsisimba, puro kasalanan ang ginagawa nyo, kasinungalingan na. Bakit? Wala na kayong lakas eh. Baka kahit papunta ng pagtitipon ay pagapang ka na. Bakit? Hinang-hina ka na eh. Pero kung susubukin mo araw-araw na sumamba sa Diyos, sa pananalangin, pakikinig ng salita ng Diyos, ay meron kang lakas na makapaglingkod sa Diyos. Tignan nyo lagi yung measurement nito. Kapag hindi ka na nakasamba, iba na ang sasambahin mo. Pag hindi sarili mo, pera na. Kaya doon ka magkakaroon ng problema sa iyong buhay. Amen. At ika-4, yung pagpapahalaga sa pagtitipon. Kaya meron tayong every Sunday para sama-sama tayo nagtitipon. Ang tawag natin dyan, corporate worship. Pero iba pa rin yung personal worship mo sa Panginoon. Ikaw at ang Diyos. Kaya ino-offer ko lagi ngayon yung daily devotion na mapakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Pero wala kayong panahon. Wala kayong oras kasi tulog pa kayo sa pansitan. Ano nangyari? Nakagigising ka ng maaga para magtrabaho, pero yung pagising mo ng maaga para mag-aral ng salita ng Diyos, wala kang panahon. Isa pong malaking problema yan ng priority sa buhay. Mga kapatid, kung pinapahalagaan natin ang ating buhay, mas higit mong pahalagahan ang salita ng Diyos. Kapag pinapahalagaan mo ang salita ng Diyos, mas lalo mong pinapahalagaan ang buhay mo. Amen po. Nagigets niyo po ba? Alright? So, tandaan natin, ang ating tapat na pagsamba at pag-iingat sa kabanalan ay may papakita natin sa gawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Obedience lang. Obedience ang kailangan natin. Okay? Ito ang challenge natin. Kilala mo ba ang katangian ng Diyos? Alam mo ba ang katangian ng Diyos? Para meron kang reference. Ang Diyos ay soberanya. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay patas, ang Diyos ay narito, ang Diyos ay naroon. Alam ng Diyos ang lahat ng buhay mo. Kaya kung kilala mo ang katangian ng Diyos, meron kang paggalang sa pagsamba. Kasi kung hindi mo siya kilala, hindi mo siya ikagalang kahit kailan. Kaya pag Sunday, wala kang pakialam. Naintindihan niyo po? Wala kang galang sa Diyos eh. Kaya may nire-require niya yung araw ng Sabat, pamamahinga, pagsamba yun.
ay hindi mo ginagalang, ibig sabihin yan, hindi mo kilala ang Diyos. Dahil kung kilala mo ang Diyos, ay sasambahin mo siya. Amen po. Ikalawa, malinis ba ang puso mo? O punong-puno ka ng sama ng loob at galit, hinanakit? Mga kapatid, maraming tao ang nagkakasakit sa puso dahil sa tindi ng kanilang mga problema sa buhay, mga alalahanin. Ang pusong malinis, ang puso na tinatanggap ng Diyos. Ibig sabihin yan, lahat ng iyong hinanakit, sama ng loob, pinatawad mo na yung mga taong gumawa sa iyo niyan. Ipinagpasa Diyos mo na lang yan. Amen po, mga kapatid. Meron bang malinis na puso? Eh, Pastor, paano yung mga sumasamba na malaging mga nakaputi? Di ba malinis ang puso niyan? Hindi po. Hindi lahat ng mga nakaputi malinis ang puso. Maiitim ang puso ng mga yan. Malinis lamang yan pagka linggo. At pagdating ng Lunes, maiitim na ang puso nila kasi naroon na sa sugalan, doon sa inuman, naroon sa kanilang mga bisyo. Kaya nga pagsamba pwede maging hypocrisy. Pakitang tao. Nagigets niyo po? Banal ka pag linggo. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado, para kang si Satanas ang buhay. May kabanalan ba ang buhay mo? Ang tanong. Ibig sabihin, may pagsunod ba ito sa Diyos? Kasi kung walang pagsunod sa Diyos ang buhay mo, kahit nga yung pananalangin, hindi mo nagagawa. Kahit nga yung pagbabasa ng Bible, hindi mo nagagawa. Paano ka mamumuhay na may kabanalan? Kaya puro kasalanan ang gagawin mo ngayon. Dahil hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray, hindi ka rin sumasamba. Tapos sasabihin mo, hindi ko nakakalimutan ng Diyos. Sinungaling. Natinig na po ba niya yung line na yan? Hindi ko naman nakakalimutan ng Diyos eh. Tanong ko sa iyo, sumasamba ka ba? Hindi po, Pasto, pero hindi ko nakakalimutan ng Diyos. Sinungaling po mga taong yan. Nagbabasa ka ba ng Bible? Pero hindi ko nakakalimutan ng Diyos. Sinungaling talaga. Mga kapatid, hindi nyo kayang lokohin ng Diyos. Huwag mong sabihin lagi mo nasa isip ang Diyos. Kahit ako hindi sumisimba, isa kang malaking sinungaling. Marami na akong taong kilalang ganyan. Pretending that they are godly. Pero punong-puno ng kamunduhan, punong-puno ng kabuktutan ng puso. Mga kapatid, paggalang, pagmamahal at paggalang sa Diyos sa pagsamba, ang hinahanap ng Diyos ay yung puso ng isang tao na tunay na sumasamba. Kaya kung kilala mo ang katangian ng Diyos, igagalang mo siya. Kaya kung malinis ang puso mo, tatanggapin ng Diyos ang pagsamba mo. Kapag hindi ka na sumasamba, madumi ang puso mo. Totoo po yan. Amen po. May kabanalan ba ang buhay mo? Kung puro kasalanan ang ginagawa mo, walang kabanalan yan. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit may mga Kristiyano na hindi na sumasamba dahil hindi nakilala ang Diyos. Madumi ang puso nila. Puro pagsuway ang kanilang ginagawa. Amen po. Tandaan natin ang pagmamahal at kabanalan sa pagsamba ang nais ng Diyos sa buhay mo. Yan ang hinahanap ng Diyos sa iyo. Mga kaibigan at mga kapatid, itong pagkakataon na to, tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon para sumamba. Ikaw ngayon ang magpapasya sa buhay mo. Tandaan niyo po ito, maikli lang ang buhay natin sa mundo. Lahat ng ginawa mo, ipagsusulit mo sa Diyos yan. Itong linggo,
ay 1 oras o 1.5 hour lang para makapag-google tayo ng pagsamba sa Diyos. Kapag hindi mo pa nagawa yan, problema mo ngayon yan. Balang araw. Tandaan natin, walang unang pagsisisi. Lahat nasa huli. Kaya kung meron kayong pagkakataon na sumamba sa Diyos, gawin ninyo. Kailan po yung pastor? Ang pagsamba kasi araw-araw hindi tuwing linggo lang Yung pagsamba mo sa Diyos, kailangan mong manalangin, magbasa ng Biblia. Basic po yan. Yung pagdalo sa mga gawain, basic po yan. Pero higit sa lahat, ay sumunod ka sa Diyos. Yan ang kailangan mo. Okay? So tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Sabi nga natin po, ang pagkakaloob, kung tithes man yan o offering, ay yung bukal sa loob. Hindi tayo napipilitan. Dahil mahirap magbigay kung tayo napipilitan. Amen. Huwag kayo magbibigay. Kung kayo napipwersa, hindi ko kayo pinupwersa. Magbigay kayo ng ayon sa pasya ng inyong mga puso. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang mga nagbibigay ng buwal sa puso. So, hindi po tayo namimilit. Alright? At hindi po kayo kinukotahan na dapat ganito. Hindi po. Kung may mga taong gumagawa ng ganyan, kulto ang tawag diyan. Hindi po tayo kulto. Amen. Alright? Now, tayo po ay manalangin at idalangin po natin sa Diyos ito pong ating mga kaloob at ipag-pray po natin ang ating worship service on the 24. Next Sunday na po yan. Nakita po nyo yung nakapaskil natin doon sa ating GC. Kung abot tayo ng 40, we will go. Kung hindi, dyan na lang tayo sa Commonwealth. Ganun po lamang patakaran natin kasi kailangan natin umabot ng 40 kasi yun ang limited numbers doon po sa resort. Doon na tayo magkakaroon ng worship, doon na tayo magkakaroon ng baptism, fellowship, and kumbaga salo-salo na rin, parang outing, meron swimming pool naman doon, so pwede naman kayong maligo rin doon. Okay po? So let us pray for our tithes and offering. Kung kayo po napagpala, nasa inyo pong pagpapasya ang pagkakaloob. So naroon po ang aking GCash number, alam niyo po ng iba sa inyo. Kung hindi, ay pwede po nating ilagay dito sa screen. Ano po? Siguro nakakalimutan po ninyo yung aking tithes, ang aking yung aking aking GCash number. Okay? Ito po yun, 0991-81-33334. Ayan po ang aking GCash. Okay? Virgilio di po ang lalabas dyan. So, ayan po ay depende sa inyo pong pagkakaloob. Ano po? Alam ng Diyos kung sino magdagbibigay ng bukal sa puso. Kung hindi kayo matututong magbigay, hindi rin kayo matututong na tumanggap. Dahil ang mangyayari niyan, puro pakabig ang gusto natin. Tayo pinagbibigay ng bukal sa loob dahil mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen po. Right? So we give according to our desire. So let us pray for this. Panalangin po natin ito sa Panginoon. Okay? Hallelujah. Let us pray. Dakila namin Diyos, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito. We pray Father God for our tithes and offering. Na-bless mo po ang aming mga kapatid na nakakinig ng salita ng Diyos at naway mapagpala mo po sila. Aking pong dinadalangin ang iyong pong pagkilos at yung gabay sa bawat isa sa aming gagawin next Sunday. Lord, we entrust everything to you, Father God. We pray, Lord, na i-provide mo po ang pangailangan ng aming mga kapatid, ang pag-iingat mo sa kanila, ang biyaya na kailangan nila, Panginoon. We pray, Father God, your grace and mercy. We pray, Father God, Lord, your Holy Spirit, Lord, anumang hadlang sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ito. Ang mga pamilya, Panginoon, na dumaranas ng mga kahirapan financially, I pray, Father God, Lord,
let them loose. Kalagan mo, Panginoon, ang financial poverty. I also pray, Father God, Lord, ang pagkilos mo sa buhay ng aming mga kapatiran, kanilang mga pamilya, provide mo ang kanilang mga pangangailangan, kanilang mga hanap buhay, Panginoon, kanilang mga asawa at mga anak. I-bless mo po, Panginoon. Father, we pray na po, Diyos, ay ito pong gawain mo, Lord God, ay patuloy naming mapalakas pa, Panginoon. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay? So, sa ating pong pangwakas na panalangin at bendisyon, awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh, lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Mayo kayong mapayapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan at ang kanyang paggabay at patnubay ay sumainyo lahat. God bless you po and see you po on next Sunday.